So there were men and women, nang sabi ng Bible ay nakatawid, crossing the obstacle. And of course, the greatest river crosser ay ang ating Panginoong Hesus. Nang siya'y naparito, remember? The greatest river crosser, ang Panginoong Hesus. Wala siyang katulad. He crossed the divide of heaven and earth. Ang Diyos makapiling ng mga tao in human form. Kinakailangan niyang lumipat mula roon sa langit patungo dito sa lupa. He crossed heaven and the heaven of heavens to get to us. The Bible tells us siya'y naparito from heaven. Tinawid ang langit, ang heaven of heavens. Tinawid ang mga ito. Makarating sa lupa upang tayo maligtas. He crossed the religious establishment. Kinakailangan niya mapagtagumpayan ang mga relihiyosong mga tao at ang establishment ng religion sa Israel. Ang kanilang pagiging mapagtangi, ang kanilang mga bigotry kung tawagin, ang kanilang mga prejudice, naghihiwalay sa mga tao sa Diyos. The Bible tells us kinakailangan niyang tawiran ang lahat ng mga yan. Yung mga hadlang na ang mga tao gusto niyang makilala ang Diyos, and yet yung mga tradisyon ng mga tao na naroon itinuturo ng mga relihiyoso, kinakailangan niyang mapagtagumpayan ito at maipakita sa mga tao, hey, God is not like what you think. God is a good God. And then He kept on doing good. The Bible tells us in the book of Acts 10, Jesus Christ healing all manner of sicknesses and diseases. Doing good. Kinakailangan niyang mapagtagumpayan yung mga paniniwala ng mga tao na ang Diyos ay malayo sa kanila. Jesus said, no, I'm with you now. Mahirap ang dinaanan ng Panginoong Hesus. He crossed the obstacle na yung isang taong walang formal religious education ay maging mangangaral ng balita patungkol sa kaharian ng Diyos at ng kanyang paghahari. There was an obstacle. Sabi ng mga taong nanunood sa kanya at nakikinig, ang sabi, saan nakuha nitong taong ito yung kanyang karunungan? Hindi naman nag-aral yan, di ba? Kasi sometimes, yung kawalan ng pinag-aralan ay isang napakalaking balakid. Even the Bible tells us, ang sabi niya, ang isang taong mahirap ay hindi pinapakinggan. Gusto mong mapakinggan, kinakailangan mapagtagumpayan mong kahirapan para magkaroon ng tengang nakikinig sa iyo. Even the advice of the poor is not heard. The Bible tells us sa aklat ng Proverbs. That's why kinakailangan ang tao ay huwag manatili sa kahirapan at umangat para mapakinggan siya. Because if you are poor, nobody listens. See? So kinakailangan mapagtagumpayan ng mga ito. Ang Panginoong Hesus ay hindi pakikinggan, supposedly, dahil wala siyang formal na education. But He has to overcome. He had to cross over yung ganong klaseng paniniwala na kapag walang formal religious education ay hindi pwedeng maging rabbi. Si Hesus, ang kanyang mga salita, nakita ng mga tao na, sabi niya, kakaiba naman yung kanyang sinasabi. Kaiba siya sa mga religious people. At napagtagumpayan niya kahit wala siyang formal education, and then tinawag siyang rabbi. He crossed the racial divide. The Bible tells ang Panginoong Hesus ay tumawid mula ron doon sa isang sitwasyon na kinakailangang sirain, wasakin ang pakikipamagitan ng religion at ng lahi, kababaihan at kalalakihan. Kinakailangang maalis ang mga ito. This is an obstacle to the good news. And the Bible tells us, tinawid niya ang mga ito. Yung ginawa niya, walang gumagawang iba. Si Jesus, ang ating Panginoon, ay nakipag-usap sa isang babae, solo, nang walang nakakakita sa kanila. Bawal na bawal yun sa isang tagapagturo ng Biblia. Tagapagturo ng mga batas ni Moses.
But then, tinawid ng Panginoong Hesus yung tinatawag na racial divide. Binanggit ni John ang sinasabi patungkol dito. Sabi niya, sapagkat ang mga Hudyo ay walang pakikipag-deal sa mga Samaritans. Nang maparito ang mga alagad, ang sabi nila, medyo nagtataka sila sa kanilang kalooban. Ba't kaya kausap ni Lord yung babae? Hindi dapat yun. Pero tinawid ng Panginoong Hesus to overcome the racial divide, the prejudice of religion, the bigotry ng mga tagapagturo. Kinakailang ang Panginoong Hesus ay tawiran ang lahat ng mga ito, and He overcome. The Bible tells us, you are the children of Abraham by faith in Christ. Sa inyong pagtitiwala kay Jesucristo, tinawag tayo na mga anak ni Abraham, lipi ni Abraham, Hebrew in the Spirit. Tayo mga Ibreye. Sabi niya, dahil lipi tayo ni Abraham, tayo rin ay mga Ibreye. Lahi ng mga tumawid or nakatawid. And in fact, yun tayo. Ang Colossians ay nagsasabi na si Jesus Christ, itinawid tayo mula sa kingdom of darkness into the kingdom of light. Ang unang naging river crosser dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesus ay ama natin sa paniniwala. At ang Panginoong Hesus naman, tagasunod tayo ng ating Panginoong Hesus. Siya naman yung the greatest river crosser of all time. Tinawid ang napakarami. He was called the overcomer or the one who overcomes, the one who crossed over. In the book of Revelation, sabi niya, ang makakasama roon sa langit ay yung mga tumawid. The overcomers. Yung mga nakapagtagumpay. To him who overcomes, sabi, I will give them a new name. To him who overcomes, I'll give them the crown of life. To him who overcomes, I'll give them the manna from heaven. To him who overcomes. At ang isinisigaw sa langit, si Jesus, ang nagtagumpay, ang nakatawid. See, our identity today ay katulad ni Abraham, the Hebrew, ang mga nakatawid. Ang mga nakatawid. And that is who we are. And that's why mayroong mga nakahadlang sa atin. Those were designed upang tayo ay maipakita ng Diyos sa mundo na mga mananawid tayo. Hindi tayo mga taong napapatid, hindi tayo mga tao na makikilala sa kahinaan, hindi tayo mga taong makikilala na kawawa, no. Tayo yung mga tumawid. Katulad nung ating mga ninuno, si Abraham. And then lastly, ang ating Panginoong Hesus, were actually Ibreye, mga may tinawiran. Mga nakatawid na. Mga taong mula roon sa kabilang panig ay nakalipat sa panibagong panig ng buhay because they overcome.